Kaupak, para hindi ka magkamali sa pagpili ng investments na nababagay sa iyo at para makaiwas sa matinding stress, may ilang importanteng bagay na kailangan mo munang malaman bago ka mag-invest. Sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang factors na kailangan mo i-consider sa pag-i-invest para hindi ka magkamali ng paglalagyan ng perang pinaghirapan. Dalawa sa mga factors na ito ay napakahalaga para hindi ka mabiktima ng investment scams. Kaya panoorin mo ang buong video. Ako si Maestro Vencio, isang financial planner at book author, at dito sa channel, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pera at kabuhayan sa simple at praktikal na paraan na madaling maintindihan. Ang ipon ay hindi dapat hinahayaang natutulog lang sa bahay o sa bangko na napakaliit lang ang interes. Kung gusto mo na mas mabilis na maabot ang iyong financial goals, kailangang palaguin mo ang iyong ipon sa pamamagitan ng tamang pag-i-invest. Pero ang tanong, saan at paano ka mag-i-invest? Sa dami ng mga available na investments ngayon sa merkado, talaga namang nakakalito ang mamili kung saan pwedeng ilagay ang pera. Iba-iba ang investments na nababagay sa bawat tao, kaya hindi mo pwedeng basta na lang gayahin kung saan nag-i-invest ang kaibigan mo, kamag-anak mo o ang idol mo, lalo na kung hindi magkapareho ang inyong sitwasyon. Para malaman kung ano-anong investments ang nababagay sa'yo, ito ang mga factors na kailangan mong i-consider. Ang una ay ang investment goal. Hindi ka dapat nag-i-invest dahil ito ang uso o trip mo lang. Dapat meron kang malinaw na layunin o purpose. Para saan ba ito? Ito ba ay pang down payment sa housing loan o car loan? Ito ba ay para sa college fund ng iyong anak o para sa retirement mo? Ito ba ay pang kapital sa isang negosyo o pondo para sa mahabang bakasyon abroad? Nag-i-invest ka ba para sa kasal mo kahit hindi pa pumapayag ang syota mo? Ngayon, kung hindi mo pa talaga alam kung saan gagamitin ang iyong pera, pwede rin naman na ang purpose mo ay para palaguin lang ang pera mo. Kaya importante na meron kang malinaw na dahilan sa pag-i-invest ay para makapili ka ng tamang investment na nababagay para sa specific goal mo. Halimbawa, kung ang purpose mo sa pag-i-invest ay para sa college fund ng anak mo, ipagsapalaran mo ba ang iyong pera sa isang high-risk investment kagaya ng stocks o equity mutual funds na malaki ang potential na kita pero pwede ka ring malugi? Paano ang pag-aaral ng anak mo kung bumagsak ang investment? O mas gugustuhin mo ba na mag-invest doon sa safe at sigurado ang kita katulad ng time deposit accounts, government bonds at Pag-ibig MP2? Kung ang purpose mo sa pag-i-invest ay napaka-importante, huwag mong ilagay ang pera sa mga risky na investments. Doon ka sa sigurado. Pero kung ang purpose mo ay hindi naman talaga ganun ka-essential, yung mga tipong wants lang, pwedeng ilagay sa medyo risky na investments. Para sakaling bumagsak man ito, hindi guguho ang mundo mo. Mamaya, papakita ko kung ano-ano ang mga safe at risky na investments. Ang second factor na kailangan mong i-consider ay ang iyong investment horizon o period. Gaano ka ba katagal mag-i-invest o kailan mo gagamitin ang pera? After 1 year ba? O after 5, 10 o 20 years? May tatlong klase ng investment horizon. Ang una ay short term na ibig sabihin mag-i-invest ka ng 1 to 3 years lang. Pangalawa ay medium term na 3 to 7 years ka mag-i-invest. At ang pangatlo, long term na ibig sabihin mahigit 7 years pa bago mo kukunin ang iyong investment. Mahalaga na alam mo kung gaano ka katagal mag-i-invest para makapili ka ng investment na swak sa goal mo. Meron kasi mga investments na nababagay para sa mga short-term goals kagaya ng deposit accounts, money market funds, short-term corporate bonds, treasury bills. Ito ay isang uri ng government securities na may maturity na less than 1 year. Ang ibang investments naman ay nababagay sa medium at long-term goals. Kasama na dito ang long-term time deposit, retail treasury bonds, Pag-ibig MP2, long-term government securities at corporate bonds, mutual funds, UITFs at single-pay BULs, REITs, dividend stocks at mga individual stocks at syempre, negosyo. Kung kailangan mong gamitin ang iyong pera within 1 to 3 years, sa short-term investments mo ito ilagay at huwag sa medium o long-term investments. Halimbawa, nag-iipon ka para sa kasal at honeymoon mo in 2 years time. Huwag mong ilagay ang pera sa stocks. Anong mangyayari sa kasal mo kung bumagsak ang market at hindi agad makarecover? Maaaring tuloy pa rin ang kasal mo pero simple na lang at baka wala ng honeymoon.
Tandaan na hindi lang iisa ang investment period para sa lahat ng goals mo. Ang bawat goal ay may kanya-kanyang kailangan na investment period. Merong short term lang kagaya ng pang down payment sa housing loan o car loan o vacation fund. Ang ibang goals naman ay medium o long term investment period ang kailangan kagaya ng pag-iipon ng college fund at retirement fund. Ang susunod na factor na kailangan mo i-consider ay ang iyong risk tolerance. Sa madaling salita, gaano ba katibay ang sikmura mo na tanggapin ang posibleng pagkalugi ng investment kapalit ng mas mataas na kita? Tandaan na lahat ng investments may kasamang risk o peligro na ikaw ay malugi. Nagkakaiba lang sila sa level ng risk. Kahit nga pera mo sa bangko, pwede pa ring mabawasan kapag nagsara ito dahil hanggang 1 million lang ang insured ng PDIC. Pero maliit lang ang chance na mangyayari ito. Kahit nga pala itago mo ang pera sa bahay, may risk pa rin. Pwedeng manakaw, masunog o anayin. Kapag nangupit si Mr. o si Mrs., risk din yon. Ito ang pangunahing rule na dapat mong tandaan pagdating sa investment. The higher the return, the higher the risk. Kung mas mataas ang pwedeng kitain ng isang investment, mas mataas din ang posibilidad ng pagkalugi. Meron itong kakambal na rule. Ito ay, the lower the risk, the lower the return. Ibig sabihin, kung safe ang isang investment, asahan mo na hindi rin ganun kalaki ang pwedeng kitain nito. Kapag merong nag-alok sa iyo ng investment na safe daw at nangangako ng garantisado at napakalaking kita sa loob lang ng maikling panahon, tumakbo ka na dahil siguradong scam yan. Anumang investment na lalabag sa ating pangunahing rule ay maituturing na scam. Kahit sikat pa ang nag-offer niyan, kahit presidente pa. May tatlong uri ng investment pagdating sa level ng risk at return. Una, ang low risk, low return investments kagaya ng bank deposits, government bonds, mga idle na real properties, at Pag-ibig MP2. Pangalawa, ang medium risk, moderate return investments. Mga halimbawa nito ay ang bond o balanced mutual funds, UITFs at single pay VULs, REITs, dividend stocks at ilang real properties. Pangatlo, ang high risk, high return investments. Kasama dito ang stocks, equity mutual funds, UITFs at single pay VULs, commercial properties at of course, negosyo. Meron namang tatlong klase ng investors base sa kanilang risk tolerance. Una ay ang conservative investor. Sila yung mga sigurista na hindi makatulog o makakain kapag bumaba lang ng kahit konti ang kanilang investment. Second, ang mga moderate investors. Kaya nilang tiisin ang katamtamang level ng risk kapalit ng medyo mas mataas na kita. Third, ay ang aggressive investors. Sila yung mga malalakas ang loob at matitibay ang dibdib na hindi iindahin kung babagsak ang kanilang investment kapalit ng mataas na pwedeng kitain. Ideally, ang dapat na piliin mong investment ay yung nagmamatch sa risk tolerance mo. Kung conservative investor ka, doon ka maglagay ng pera sa low risk, low return investments para makaiwas sa heart attack. Kung aggressive investor ka naman, high risk, high return investments ang nababagay sa'yo. Pero kahit anong klaseng investor ka pa, advisable na i-spread out mo ang iyong pera sa iba't ibang klaseng investments. Merong low risk, may medium risk at high risk. Isa pang factor na kailangan mo i-consider ay kung magkano ba ang kaya mong i-invest dahil direktang nakaka-impluwensya ito sa pwede mong paglagyan na investment. Meron kasi mga investments na may kalakihan ang minimum amount na kailangan pero karamihan naman kahit maliit na amount lang, pwede na. Ang mga investments na maliit lang ang kailangan na amount ay ang deposit accounts, MP2, RTBs, mutual funds at UITFs, REITs at stocks. Ang mga investments naman na malaki ang required minimum na amount na pwedeng umabot ng 100,000 o higit pa ay ang single pay VULs, FXTN. Ito ay isang uri ng government securities na pwede mong bilhin sa mga bangko. Yung investment sa mga physical precious metals kagaya ng gold, real estate at negosyo. Ang amount na kaya mong i-invest ay magdidikta rin kung ano ang strategy na dapat mong sundin para ma-achieve ang iyong financial goal. Halimbawa, kung limited lang ang amount na kaya mong i-invest at malaki ang iyong goal, kailangan mong mas maging agresibo
at ilagay ang karamihan ng iyong pera sa mga high-risk, high-return investments. Pero tandaan mo rin na kapag ginawa mo ito, malaki rin ang chance na malugi ka. Kaya pag-isipan mong mabuti kung alin ba ang mas matimbang sa'yo. Ang potensyal na kumita ng mas malaki o ang maiwasan na malugi. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Another factor na kailangan mong tingnan ay ang iyong knowledge at skill sa pag-i-invest. As a general rule, huwag maglagay ng pera sa isang investment na hindi mo lubusang naiintindihan, lalo na pagdating sa risk na nakakabit dito dahil baka malaki ang malugi sa'yo. Huwag basta-bastang maniwala sa mga sinasabi ng mga nag-aalok ng investment dahil madalas, puro magagandang aspeto lang nito ang binibida ng mga yan. Pero pagdating sa negative side ng investment, tahimik lang sila. Kung hindi pa gaanong malawak ang kaalaman mo sa pag-i-invest, magsimula ka muna sa mga simple na investments kagaya ng mga deposit products, MP2, mutual funds, UITFs at single pay BULs at saka government bonds. Kapag medyo may experience ka na, pwede mo na rin subukan ang REITs, dividend stocks at ibang individual stocks, real estate at saka negosyo. Tandaan na responsibilidad mo na busisiin ang investment bago ka maglagak ng pera dito. Pag-aralan mo itong mabuti. Kung nahihirapan kang intindihin ito, magtanong at humingi ng payo sa mga tao na totoong nakakaalam. Sumali ka sa iba't ibang online groups na ang pinag-uusapan ay tungkol sa mga investments at magtanong ka doon. Pwede ka rin magtanong sa akin kung legit ba ang isang investment, kung ito ba ay sigurado ang kita o posibleng may lugi. Huwag mahiyang magtanong. Kabisaduhin mo ang iba't ibang investments para hindi mapunta sa wala ang pera na iyong pinaghirapan. Maging maalam dahil ang taong maalam ay hindi nai-scam. Ang isa pang factor na dapat mong i-consider bago mag-invest ay kung anong level of involvement ba ang kaya mo o gusto mo pagdating sa pagmamanage ng iyong investments. May dalawang klase ng investor base sa gaano sila ka-involved sa pagmamanage ng investment. Ang una ay ang active investor. Sila itong hands-on pagdating sa investments. Normally, sila ang mga tao na kabisado ang iba't ibang klase ng investments at may malawak na kaalaman o experience sa investing. Sila yung aktibo na minamanage at minomonitor ang kanilang investments. Madalas din silang naglilipat ng pondo kung saan sa tingin nila kikita ng mas malaki. Kabisado rin ng mga active investors ang iba't ibang strategy sa pag-i-invest kagaya ng diversification, cost averaging at rebalancing. Ang ideal na investments para sa iyo kung ikaw ay active investor ay ang stocks trading, forex trading, commodities, yung mga tinatawag na derivatives, commercial properties at negosyo. Ang pangalawang uri ng investor ay ang passive investor. Ang gusto naman ng mga ito ay hands-off na approach sa pag-i-invest at hinahayaan na ibang tao ang nagmamanage sa kanilang investments. Yung tipong pagkatapos nilang maglagay ng pera sa isang investment, hahayaan lang nila ito na lumago at paminsan-minsan chine-check. Maraming passive investors ang hindi gaanong malawak ang kaalaman sa investing at sa iba't ibang uri ng investments. Pero meron namang passive investors na malawak ang kaalaman, kaya lang ayaw nila ang stress na kaakibat sa pagiging active investor o wala silang oras para sa mas aktibong pag-i-invest. Kung ikaw ay passive na investor, ang mga bagay na investment para sa iyo ay ang bank deposits, MP2, government at corporate bonds, mutual funds at UITFs, mga single pay BULs, REITs at dividend stocks at saka real properties. Pag-aralan mo ang iba't ibang factors na binanggit ko para malaman mo kung anong klaseng investor ka at kung anong-anong investments ang nababagay sa iyo. Para malaman ang detalye ng ilan sa mga investments na na-mention ko, panoorin mo ito. Kung may natutunan ka sa video na to, like, share, and subscribe para sa mas marami pang usapang pera at kabuhayan o upak ni Maestro.